ating Panginoon ngayong hapon na ito. Hallelujah, Lord God. Keep praising, we won't stop. Giving all we got.
Purihin ang Panginoon at tayo po ay muling nagkasama-sama para po dito sa gawain na itinalaga ng Panginoon upang tayo po ay magkasama-sama. Bagamat hindi po tayo magkakasamang pisikal sa iisang lugar, ay pinahintulutan ng Panginoon na magkita-kita tayo sa pamamagitan po ng internet o ng technology. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat sa araw na ito, we have an opportunity na hindi lang manambahan gaya ng ginawa natin kanina, kundi kasama dyan, syempre, sa pananambahan, yung paglagong spiritual sa pamamagitan ng pagkain ng salita ng ating Panginoon. Kaya po, sa pagkakataong ito ay tigil muna natin yung mga, kung ano man po yung mga pinagkakaabalahan natin. Ngayon po yung araw ng pamamahinga at bahagi ng ating pamamahinga ay yung makinig sa ating Panginoon para tayo po ay lumago sa ating spiritual na pananampalataya. Ang ating paksa ay napaka-interesting sapagkat ito'y kailangan mo, kailangan ko, kailangan nating lahat, lalo na po ngayong panahon na tayo dumadaan dito sa hamon ng buhay na ito. Ang pamagat ng ating pag-aaral ay New Righteousness, bagong katuwiran. Ayan, so ikaw ba'y meron nito? Ako ba'y meron nito? O pwede ba tayo magkaroon nito? Lahat ba ng tao'y meron nito? O pwedeng magkaroon nito? Bago tayo magpatuloy, saglit po tayong humingi ng gabay sa ating Panginoon. Diyos, sa pagkakataong ito, ikaw ay aming sinasangguni at kinikilala namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Magkakalayuman kami sa distansya, pero kami po ay nagkakaisa sa Espiritu at ikaw ay aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. New Righteousness. Kung meron po kayong mga Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa isa sa pinaka-famous na talata na alam ko. Unang Juan 1:9 or 1 John 1:9. Ito po ang sabi mula sa New International Version. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. What a promise! Napakagandang pangako ng Panginoon para sa atin. Ano ho? Tayong mga makasalanan, tayong mga hindi kayang linisin ang ating sarili, ay kayang-kayang linisin ng ating Panginoon at gawin niyang matuwid sa kanyang harapan. Hindi ko po alam kung kayo po ay aware doon sa nagaganap sa bansang Israel. And one of the big event na tinututukan ngayon, maging ng sangkakristyanuhan, ay yung pong pagbibuild ng third temple. Yung pong pangatlong temple. Bakit pangatlo? Kasi yung unang templo ay binild ni Solomon. Yung pangalawang templo naman ay binild ni Herod, pero parehong nawasak po yun eh. At ang sabi ng Biblia, darating ang araw na ito'y i-build muli. And now, Jerusalem, Israel in particular, are preparing. Ready na po sila sapagkat nakita na nila yung exact location ng former temple. Ayan, so itatayo na nila. At alam niyo po, ang isa pang senyales na itatayo na itong pangatlong templo ay yung pong heifer na uri ng baka, no? Or sabihin na lang natin yung bakang pula. Nakita na ba kayo nun? Ako hindi pa. Sa video lamang, no? At yun po ang doon sa lumang tipan, yun yung requirement na pang-alay sa templo. Kaya po nagbe-breed na po sila at nagkaroon na sila ng rehearsal kung paano ito gagawin. Ayan. Sapagkat karamihan po sa mga Jews ay Judaism ang paniniwala. Kaya naroon pa rin sila sa lumang no? At anong significance niyan sa atin? Well, isa po yan sa palatandaan na talagang malapit nang dumating ang ating Panginoon. Pero bakit ko yan nabanggit? Kasi we're talking about cleansing, no? Yung paglilinis, yung pagiging matuwid mula sa pagiging makasalanan. In the Old Testament, it seems impossible sa isang tao na siya po ay makaranas nitong kagaya ng ating binasa. Kasi maraming seremonya. At doon lang nagaganap sa templo. At yung pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies ay yung high priest. At yung high priest ay dapat walang bahid kasalanan
At yung alay ay dapat talagang perfect. Yung bakang pula ay dapat yung perfect yun. Ibig sabihin, pulang-pula, walang kahit isang puting balahibo. Otherwise, hindi tatanggapin ng Panginoon. Abay, buti na lang, hindi ho yan ang requirement ng Panginoon sa atin ngayon. Kaya, naku, makinig po tayong mabuti. 3 bahagi po yung ating pag-aaralan dito po sa ating simpleng pag-aaral na ito. Simulan po natin doon sa unang bahagi, artificial righteousness. Bakit natin tinawag na artificial righteousness? Yan po yung meron ang tao, no? Kasi pag tinignan natin ang tao, mabuti naman, no? Matuwid naman ang tao at nakagagawa, kaya nga siya gumagawa ng mabuti, kaya nga siya nakakatulong sa kapwa, kaya nakakaisip din ng mabuti sa kanyang kapwa, no? Artificial righteousness. Bakit ko sinabing artificial righteousness? Well, meron pong 3 dahilan. Ang una po ay, kaya ko po sinabing artificial righteousness, sapagkat itong righteousness na ito ay imperfect. Hindi siya perpektong katuwiran. Nagkakamali, no? Sumasablay. Meron na ba kayong alam na tao na hindi nagkakamali? Meron na ba kayong alam na tao na hindi sumasablay? Kahit na si Mang Perpekto ay minsan sumasablay din. O baka madalas, hindi lang natin alam, no? So this is an imperfect righteousness. Walang kahit sa atin na pwedeng manangan doon sa ating sariling katwiran sapagkat hindi po ito aabot doon sa panuntunan o pamantayan ng Diyos. 'Di ba? Maliwanag naman sa Biblia, ang sabi, lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa katwiran ng Diyos. Ikalawa, this righteousness is inconsistent. Inconsistent. Bakit? Sapagkat minsan ang tao matuwid, minsan hindi. No? Sa panahon natin ngayon, merong mga iba't ibang termino tayo dyan. No? Kapag ka tinopak, ayun, nawawala yung righteousness. Kapag ka tinoyo, naku, nawawala yung righteousness. Kapag ka may mga bagong termino dyan, ano, yung toxic, yung situations, nawawala yung righteousness. And I've known of some believers na minsan sinasabi nila, akala nila hindi ko kayang gawin yan, palibasa Kristiyano na ako, wag nila akong subukan. Yan yung mga medyo natetest na yung righteousness. Nagkakaroon ng inconsistency. Hindi ba? At ang akala ng iba, kung minsan, parang damit na ito'y isinusuot lamang at may mga pagkakataon na pwede mong hubarin. Parang pulis, no? Kapag ka naka-uniforme, kagalang-galang, no? Sorry po, baka meron tayong kagaya ng mga ating mga officers dito, kagaya ni Brother Albert, no? I'm not saying na bad influence, pero merong kung minsan na ilan na mga uniformado na ginagamit yung kanilang uniform o yung kanilang power sa mali, no? So, inconsistent, di ba? Yan ang tao, generally speaking, no? Meron nga kung minsan pastor din kakilala ko, nung nagalit, talagang yung lumabas sa bibig, hindi na rin maganda Kaya kinatisuran, imbis na hinangaan doon sa kanilang lugar. Why? Because the righteousness na meron ang tao is not only imperfect, it is inconsistent. Pangatlo po, kung bakit ko nasabi na ito po ay artificial righteousness, because it is insatiable. Ang ibig sabihin, incapable of being satisfied. Yung righteousness na meron tayo, ito yung righteousness na may pagka-greedy. Hindi tayo kontento, no? Kailangan pa natin ng kung ano-ano pang mga idinadagdag natin dito para lamang magmukhang okay, no? Para kumbaga sa babae maganda na, naglalagay pa ng napakakapal na make-up, no? Kumbaga sa isang mayaman, sobrang yaman na pero gusto pang magkamal ng marami pang mga kayamanan. Bakit po? Sapagkat yan naman po talaga yung meron tayo, no? Hindi na makontento dyan sa kalagayan na meron tayo, yung pagiging matuwid, naghahanap pa ng iba pang mga ingredients, ng iba pang mga elemento. Tuloy, yung righteousness, namamantsahan. Nawawala yung pagiging pure, no? Kaya ang nangyayari,
yung lack of satisfaction nag-uuwi sa pagkakasala. Napansin niyo po ba, with all the things na sinabi ko, itong tatlong bagay na ito ay isang bagay ang maliwanag, na itong righteousness na meron tayo, hindi natin pwedeng panghawakan para tayo po ay maidala sa langit. Sapagkat walang sapat na katwiran ang tao para tayo po ay makarating sa langit. Kaya nga, doon sa ating talatang binasa, tayo po ay kailangan lumapit kay Jesus at humingi ng tawad. At ang sabi po, He is faithful and just to forgive us of all unrighteousness. So, kaya, ibig sabihin yan, wala po exempted, lahat tayo. Punta po tayo dun sa ikalawang bagay na gusto kong bigyan ng pansin. At ito po, palagay ko, dito tayo medyo magtatagal. Ano po? Ikalawa, let's talk about authentic righteousness. Yung kanina, kung sasabihin po natin, yun ay, kumbaga ay panakipbutas lang. At yan, marami mga tao, majority ng tao, doon nakafocus, nakakapit, doon sa kanilang sariling katwiran. Dito po gusto kong makita natin na merong authentic, merong tunay na katwiran at yun ay wala sa atin. This authentic righteousness only comes from Jesus Christ. Sapagkat tayo nga, walang matuwid, sabi ng Biblia, no one is righteous, ikaw, ako, tayong lahat, but when Jesus came, nung si Jesus ay dumating, siya yung naging hain para sa atin, na hanggang ngayon hindi maintindihan ng maraming mga Hudyo. Kaya, balik sila dun sa lumang tradisyon. Humahanap uli ng mga bakang kulay pula. At nagbibreed sila. Tinapos na ho ni Jesus Yung dugo niya na. Yun na po yung inialay para sa atin. Because only the righteousness of Jesus, yun lamang ang magka-qualify para tayo po'y magkaroon ng authentic righteousness. Now, ano naman yung characteristics nitong authentic na righteousness na ito? Una po, it is seamless. Uy, ganda, Seamless. Pag sinabing seamless, ano ba ibig sabihin nito? Well, being entirely without fault or flaw. Yan. So, yung ating sarili na righteousness, yung pinag-usapan natin kanina, ay imperfect. Kahit pag-gaano ka, pagandahin natin yan, kahit na lagyan pa natin ng palamuti, that is imperfect. Pero yung righteousness na inilagay sa atin, it was imputed to us by the Lord Jesus Christ. Ito pong righteousness na ito ay without fault or flaw. Perfect, seamless. Yan, ayaw ba natin yun? At ang maraming tao pinagpipilitan pa rin yung sarili nilang katwiran. Kilalanin po natin yung katwiran, yung righteousness ni Jesus sa ating buhay sapagkat ito po ay far, far superior. Higit na higit sa lahat ng katwiran ng sino mang tao. Sapagkat sabi nga natin kanina, yung sa tao artificial lang. Pero ang kailangan natin ay authentic righteousness. Second characteristic, ito po ay selfless. Yan, selfless righteousness. So not only that it is seamless or perfect, this is also selfless. Anong ibig sabihin nun? Having no concern for self. Hindi ang iniisip ay yung sarili niya lang. Dito sa mundo na ito, kung napapansin niyo po, ang mga tao ay, whether we like it or not, the truth of the matter is, ang tao kapag pinagana yung sarili niya lang na volition, yung sarili niyang kaisipan, nakafocus po yan sa kanyang sarili. Self-centered yan hindi ba? Pero si Jesus, yung righteousness na kanyang iginawad sa atin, ay nagbibigay sa atin ng kakayahan to be selfless, na unahing isipin yung kabutihan ng ating kapwa. Kaya nga, ang utos ng Diyos sa atin, love your neighbors as yourself. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili.
So the Lord is teaching us to think of others. The Lord is teaching us to think of other people. Hindi yung puro tayo na lang. Ngayong panahon ng pandemya, totoo naman pong lahat ay nahihirapan. Totoo naman pong lahat ay may pangangailangan. And sometimes there are people na they don't care about others. Ang mahalaga, they survive. Hindi po yan nakakalugod sa ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon, whatever we have, if we can share it, no, kahit kaunti lamang makapag-share tayo doon sa higit na nangangailangan, ay mas maluluwalhati ang ating Diyos. Punta po tayo dun sa third characteristic. Sabi natin kanina, it is sinless, it is selfless. Ang pangatlo po, it is satisfying. This righteousness, dahil ito po ay authentic righteousness na galing sa Diyos, sa source ng katuwiran, it gives pleasure, higit sa lahat sa Kanya na gumawa sa atin. Ano bang gusto natin? Tayo po ay magalak lang at matuwa. Tayo ang mabigyan ng pleasure because of our own righteousness na sabi nga natin, hindi naman totoong righteousness. O gusto natin itong righteousness na meron tayo ngayon na iginawad ni Jesus ay magbigay ng kapurihan, magbigay ngiti, magbigay ligaya sa Kanya na gumawa sa atin. Di ba't yun ay mas maganda? Tayo man ay mayaman o mahirap, tayo man ay edukado o mangmang, tayo man ay sagana o salat, nais ng ating Panginoon yung katwiran na Kanyang ibinigay sa atin. Tayo po ay magbigay sa Kanya ng pleasure, no? Bakit? Kasi kontento tayo eh. Hindi tayo naghahanap ng ano pa mang bagay pa, kundi yung righteousness niya sapat na. Hindi na natin yan dinudugtungan ang sarili nating righteousness. As a matter of fact, because of the righteousness of Jesus Christ in us, kaya po tayo nakakagawa ng mabuti more consistently kaysa doon sa panahon na wala pa ang ating Panginoon sa ating buhay. Hayaan niyo pong pumunta tayo doon sa huling point natin. At dito sa point na ito ay magtutulak ito sa atin into action. Yung dalawang unang napag-aralan natin, nakita natin yung realidad doon sa kalagayan natin. No? Yun yung human righteousness. Doon sa ikalawang katatalakay lang natin, ito yung nagtuturo sa atin ng righteousness na nais ng Diyos na meron tayo. Yun ang tanong. Pastor, paano ba ako magkakaroon ng ganyang klaseng righteousness? Sige po, pag-usapan natin, acquiring righteousness. Paano tayo magkakaroon nito? Ito'y napakasimple lang, elementary, basic na basic lang. So, ang una nating dapat gawin, A is admit. Anong i-admit? Well, let's admit na yung ating sariling katwiran o yung righteousness na meron tayo bilang tao, hindi sapat. No? Ito ay baliwala, walang kwenta. Kumbaga sa basketball, not counted. No? Walang silbi. Hindi yan makapagliligtas sa atin. At kailanman hindi papasa sa ating Diyos. So, i-admit natin, hindi lang yon. I-admit natin that because our own righteousness is imperfect and selfish, tayo po ay humingi ng pagkilala sa Diyos na tayo po ay nagkasala. And that leads us to the second point. No? Believe. Believe what? Believe that when we confess our sins, ang sabi dun sa ating binasa, He is faithful and just. Ayan, manampalataya tayo na kayang-kaya tayong patawarin ng Diyos, kayang-kaya tayong baguhin ng Diyos, kayang-kaya niya tayong ituwid kaano mang kabaluktot yung ating buhay. And pangatlo po ay confess. That's the key. Kaya nga ang sabi, if we confess, kung o kapag tayo po ay umako sa atin pong mga kasalanan sa Kanyang harapan. Alam nyo, mahalaga po yun, na tayo po ay ipapahayag natin sa harapan ng Diyos na tayo po ay nagkasala, na hindi sapat yung ating sariling katwiran para tayo po ay mamuhay
ng banal sa kanyang harapan. Kung atin pong babalikan yung talata na atin pong binasa kanina, ang sabi po, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Aking dalangin para sa iyo, para sa akin, ano man ang sitwasyon, may pandemya man o wala, yung katwiran na meron ang Diyos na ibinigay sa atin, that's what we call new righteousness, ay manatili sa ating buhay upang siya'y maluwalhati araw-araw. Salamat po at nawa kayo po ay napagpala sa mensahe ng ating Panginoon. Kumusta ang mga taga-MMIM? Nagpapatuloy sa Diyos! Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang templo. Purihin natin siya sa langit ang kanyang matibay na tahanan. Purihin natin siya dahil sa kanyang kadakilaang mga ginagawa. Purihin natin siya dahil sa kanyang kapangyarihang walang kapantay. Purihin natin siya sa pamagitan ng pagpapatunog ng mga trumpeta. Purihin natin siya sa pamagitan ng mga alpa at lira. Purihin natin siya sa pamagitan ng mga tamburin at mga sayaw. Purihin natin siya sa pamagitan ng mga instrumentong may kwerdas at mga plauta. Purihin natin siya sa pamagitan ng mga matutunog na mga pompyang. Ang lahat ng may buhay ay magpuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Sa Setyembre 26, ang MMIM ay magdiriwang na ika-19 na anibersaryo. Sa gitna ng hamon ng pandemya, ay sama-sama nating pupurihin ang kanyang dakilang pangalan. Tayo naman po ay muling magsama-sama at lumapit sa ating Panginoon sapagkat siya po ang ating dakilang muog at tayo po ay makakaasa lamang sa Kanya. Kahapon po, Sabado, ay napakataas po ng bilang ng mga positive sa COVID cases or COVID infection. Nakalulungkot na halos almost 15,000 yung infected at
ang mga tao nalilito na, ito ba'y totoong datos o hindi? Kapag mababa ang datos, may katwiran palagi, hindi raw lahat ng laboratorio ay nakapag-submit, no? Wala tayong alam, sapagkat tayo po yung mga ordinaryong tao lang. Pero ang the best na pwede nating gawin, magsama-samang manalangin, magtiwala sa Diyos. Sapagkat may isang taon na po tayong nasa ganitong sitwasyon, I'm sure of one thing, God is in control at hindi niya tayo pinababayaan. Magsama-sama po tayo at manalangin. Aming Diyos na buhay, kami po ay nalulungkot sa katotohanan na marami pong mga Pilipino sa iba't ibang dako ng aming bansa, bagamat kami po ay naka-quarantine pa rin at maraming lugar ay mas mahigpit ang quarantine level kagaya sa NCR. Pero patuloy pa rin ang paglobo ng bilang ng mga infected ng COVID. Lord, ang ibang tao'y nagtatanong, ang iba'y nagtataka, ang iba'y kumbinsido. Magkakaiba po kami ng level ng paniniwala. Subalit, ang totoo, Panginoon, alam namin na nariyan ang problema, nariyan ang COVID, Panginoon. At meron kaming ilang mga kilala na talagang tinamaan nitong infection na ito. Iba sa kanila ay nasa bahay, ang iba naman ay naroon sa hospital at talagang naikipagbaka. Lord, nagpapakumbaba po kami. Lumalapit kami sa iyo at humihingi kami ng iyong habag, Panginoon, sa oras na ito. Lord, dalangin po namin, kahabagan niyo po ang aming mundong ginagalawan, Panginoon. Lalo na po ang aming bansa na maliit lamang at hindi naman mayaman, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po ang aming bansa sa aming kasalanan, Panginoon. Gaya po ng aming napag-aralan sa pagkakataong ito, Panginoon. Patawarin mo kami, umaamin po kami, Panginoon, that the nation commits mistake and we sin against you, Lord. Forgive us. Patawarin mo po kami bilang isang bansa. At ang sabi mo rin, Panginoon, sa iyong mga salita, na paghagalingin mo ang bayang ito. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, yung pagpapatawad mo sa amin, Panginoon, is also can be translated into healing in the name of Jesus. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, sa iyo namin pinagtitiwala itong pandemya na ito. Ikaw ang tatapos dito. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming ekonomiya, Panginoon. Hawak mo ito at ikaw magpapalakas nito. Nice din namin ipag-pray sa iyo ang mga kilala po namin na may mga karamdaman, Panginoon. Ang aking mga magulang, patuloy ko pong pinapanalangin ang kanilang patuloy na paglakas at paggaling, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Lord, naalala ko rin po ang Pastor Rene Atienza, ang kanyang may bahay, si Sister Stella, Panginoon. They are fighting, Lord, against the infection of COVID sa kanilang buhay. Lord, have mercy upon them at i-grant niyo po yung kagalingan sa kanilang mag-asawa. Naalala ko rin po, Panginoon, ang Sister Lina Alyukod, Panginoon, na aming kaibigan. Lord, she is under observation ngayon, Panginoon, dahil doon sa kanyang stroke. We pray, O Lord, ipuin niyo po siya mula ulo hanggang talampakan. Ikaw po ang siyang magpagaling sa kanya. Sa ngalan ni Jesus, kung paano ang aming kaibigang si Pastor Prisco, Panginoon, ay nagsusurvive laban sa cancer. Ang kanyang may bahay, alam ko po na she will get favor coming from you. Lord, ganun din, dinadalangin namin yung mga kapatiran po namin na tinamaan din ng COVID without mentioning their names because some of them ay ayaw pong banggit ng pangalan. Lord, isa-isahin niyo po sila sa kanilang kalagayan, Panginoon, and heal them, O Lord, in the name of Jesus. Allow them to survive at hayaan mo po na itong karanasan na ito ay magturo sa kanila kung paanong lalong kumapit sa iyo. Ganun din naman, Panginoon, we pray that each and every families of your people, especially here sa MMIM, iyo pong i-provide yung pangailangan, Panginoon. At hayaan mo na ikaw ang siyang patuloy na aming kapitan sa panahon na ito ng krisis, sapagkat you will never fail us, Panginoon. Marami pong pinapangako ang tao, maging ang medisina, pero sa iyo kami nagtitiwala
hindi mo kami bibibuin. Purihin ka, Panginoon, salamat sa katugunan, itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa panalangin at hindi man nabanggit ang inyong mga specific na prayer request, I declare God's answer to all your prayers. Salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Yan, sige po, patuloy natin purihan ang ating Panginoon ngayong hapon na ito. Hallelujah, Lord God. You are God, and we lift you up. Keep singing, keep praising, we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy for the reason. There is no other, you are forever. Lord of the world, there's no one like you, no one beside you. For everything you've done.